Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang magsama-samang mangingisdang Pinoy para sugurin ng Chinese Coast Guard. Base sa bidyong kumakalat, kitang-kita kung paano pumalag ang mga Pilipino sa mga Chinese Coast Guard. Sa bidyong inilabas ng Philippine Coast Guard, makikita kung gaano katapang ang isang Pilipino na hinahabol ng mga Chinese Coast Guard. Depensa ng mangingisda, hindi sila natatakot sa mga barko ng China. Ngayon pang nagsama-sama ang isang pulutong ng mangingisda para hindi makapangharang ang mga barko ng China. Mistulang eksena sa pelikula ang paghabol at pagtaboy ng China Coast Guard sa isang Pilipinong mangingisda na nais pumasok sa Bao de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa ulat po ng GMA Integrated News, makikita kung paano sinalubong. Ayan o, mga kapuso, ayun. Ay, kinat pare. Kumbaga sa, ayun o, kinat. Wala bang road rage yan? Wow. Hindi ba nagka-road rage? Kinat, oo pare. Sea rage. Ayan. Matindi o, sa ulat po ng GMA Integrated News, makikita kung paano sinalubong, hinarang, dinikitan at halos banggain, mga kapuso, ng China Coast Guard ang isang maliit na bangka ng mangingisdang si Arnel Satam. Ayon sa mangingisda, gusto lang sana niyang makapasok sa Bao de Masinloc para makapangisda habang nakabantay ang BRP Datu Bangkao ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR. Hindi ko kayo natatakot. Tinatawanan ko lang sila. Tinasal ko lang sila eh. Pinagtatawanan lang namin sila. Galing ng mga Pinoy talaga, no? Hinig po ng mga isdang si Arnel Satam. Noong Miyerkules po ng umaga, sinalubong siya ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bago ito makarating sa Bao de Masinloc. Habang papalapit ang barko ng BFAR sa Bahura, isa pang barko ng China Coast Guard ang sumalubong. Dumating naman sa lugar ang eroplano po ng BFAR para umalalay magmasid sa paglapit ng BRP Datu Bangkao sa Bahura. Sa gitna ng tensyon, dumating ang mothership ng mga mangisdang Pinoy at sila'y pumagitna sa China Coast Guard at BRP Datu Bangkao. Ginawa mo na nila ito para lituhin ang China Coast Guard, kaya nakalusot ang barko ng BFAR at nakaangkla 300 metro lamang ang layo sa labas po ng Bao de Masinloc. Matapos po ang ilang oras, mabilis na nagdatingan naman yung mga Pilipino mangingisda. Yun na, Swarming. Nagbayanihan na sa swarming na yung ating mga mangingisda. Pong Pinoy po ito, hindi po Chinese, na malamang nang malaman na dumating na ang barko ng BFAR para mamigay ng ayuda. Sa kabuuan, 60,000 litro ng diesel ang naipamigay sa mga mangisdang Pinoy na malaking bagay umano para sa kanila. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, ito'y bilang pagsunod sa utos po ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Tariela na nagsagawa ang Coast Guard ng special operations para tanggalin yung mga angkla ng floating barrier. Ngunit hindi na tinukoy ni Tariela kung kailan ito ay sinagawa. Ang tinanggalan po talaga natin dito is yung anchor, no? Kasi yung buya na yon, dulo-dulo yung nag-a-anchor sa kanya para hindi patparin ng tubig. Dahil sa current ng water, bubuka na siya. Kaya yung floating barrier niya, hindi na nakaharang ngayon sa bunganga ng Bao de Masinloc. Yun. So yung floating barrier pare, pa-float na lang doon. Float na. Hindi na siya, wala na siyang kumbaga, wala nang... Delikado pa rin yan. Oo, baka pumulupot sa mga hélice ng mga... ng bangka, no? Ayon kay Tariela, bukod po sa paglabag sa international law at sa pagiging panganib sa paglalayag, maaksyong habulan ito sa pagitan ng China Coast Guard na sakay ng rigid hull inflatable boat at mangisdang Pilipino na nasa bangkang mangisda, na nangyari nitong nakaraang Biyernes, 22 ng Setyembre, habang nagpapatrolya ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Bangkao sa Bao de Masinloc o Scarborough Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pilit hinabol ang mangingisda hanggang magbaba pa ng isang rigid hull inflatable boat ang China na humabol na rin. Dumikit ang inflatable boat at muntik pang mabangga ang fishing boat. Akay nilang itaboy ang mangingisda na sinusubukang pumasok sa loob ng Scarborough Shoal. May 10 minuto tumagal ang habulan. Ang matapang na mangingisdang ito ay si Arnel. Hindi ako makapasok dahil sa agar. Go na, go. Bro, daw, pinataboy ka? Opo, natabi ako. Ayaw mapasok. Dalawang anak punta ka, irangan pa ko siya. Hindi yung batang ako, balik pa lang ka. Manalo lang ako, matras lang ako. Malabas lang hawak na armas eh. Hindi man ako natatakot. Pero baka banggain pa kayo. Ayaw, bangga naman, binabangga batang ako eh. Binabangga? Opo. Buti hindi nasira. Ay, hindi naman, biniminura ko naman. Ganito rin ang nararanasan ng ibang mangingisda. Lalo't bantay sarado ng mga barko ng China ang malaking bahagi ng Scarborough Shoal. Ayon sa mga mangingisda,
ang pangtataboy ng China ay abala sa kanila. Lalo't sagana pa naman sa isda ang mismong bahura. Parang nakakasamang loob din sa atin to. Tapos tinataboy tayo ng mga Coast Guard ng China. Laking tulong po sa amin yung bahura na ito. Gawang, lalo pag may masamang panahon, pwede po kami magkuble dito. Kaso ano nangyayari? Ngayon nga po, hindi namin makalapit. Malayo po lang po kami, harakin na kami nila. Natakot naman po kami. Yun lang po, dyan lang po kami sumagin dyan. Okay, uwi na lang po kami na walang mabitbit. Miso, na kayo huli. Wala rin po sir, bawal naman po kayo magkuble dito. Pag malakas yung panahon, may panahon masamang panahon. Minsan, uwi na lang ng walang luhaan. Sa entrada naman ng bahura, may nakaharang na tali at boya na nasa 300 metro ang haba. Sa underwater survey, makikita ang mas makakapal na tali at kadena. Mapapansin din ang mga namatay ng coral sa seabed ng Baho de Masinloc. Ang aktwal na paglalagay ng floating barriers ng China Coast Guard at militia vessels nakuna ng PCG. Bagay na kinondena ng pamahalaan dahil napipigilan nito ang mga maningis ng Pinoy sa pagpasok sa bahura. Kahit anumang bansa ang magpipigil sa mga Pilipino na mangisda ay violation of the UNCLOS and international law. So ito po ay kinukundina ng National Security Council. Ito po ay meron na po kaming ipapadala na report sa ating Pangulo tungkol dito. Tungkulin po ng NSC na laging ipaalam sa Pangulo yung mga importanteng kaganapan sa Ayungin man or sa Scarp, sa Baho de Masinloc man or sa ibang lugar sa Kalayaan Island Group. At yan po, no, as far as the NSC is concerned, ay nakapag-report na po kami sa ating Pangulo tungkol sa isyong ito. Nagsagawa naman ang resupply mission ng BIFAR sa mga maningis ng Pilipino na nasa Baho de Masinloc. 2 araw umangkla ang barko ng BIFAR. 300 metro lamang ang distansya sa bahura na nilapitan ng maraming mangingisda. Kinargahan ng libreng diesel ang kanilang mga bitbit na container. Malaking bagay sa kanilang panatili sa dagat upang makapangisda ng mas matagal. Binigyan din ng BIFAR ang mga mangingisda ng grocery items. Bilang pasasalamat, voluntaryong nagbigay ang mga mangingisda ng bahagi ng kanilang nahuli. Nabalitaan po lang namin sa radyo na may nakaya po saan na punta dito na mamimigay sila ng ayuda para sa mga bangka. Mas masaya po kami. Lalo pong nakarating dito. Pero sa hindi kalayuan kung saan nakaangkla ang BRP Dato Bangkao, may kita ang mga barko ng China Coast Guard at militia vessels na nagmamasid sa sitwasyon. Sa kabila nito, naging matagumpay ang resupply mission kung saan naabot sa higit 60,000 litro ng diesel ang naibigay ng BIFAR sa 54 na mother boats o daan-daang maliliit na bangka ng mga mangingisda. Bumelta naman ang PCG sa payag ng China na political drama lamang ang kaganapan sa WPS. We don't do drama. We produce factual events, truthful narratives. We don't make up stories. The stories that we provide are all supported by pictures, footages, and again, that's not drama. That's purely real story. May mga hamong dala ang presensya ng mga dayuhang barko. Hinaharap ito ng mga mangingisdang Pilipino hindi lang para sa kanilang kabuhayan, kundi para igiit din ang ating karapatan sa loob ng ating teritoryo. Sakay ng BRP Dato Bangkao mula rito sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus para sa Bayan. Tinanggal nila ang angkla para malayang makapangisda mga Pinoy sa Baho de Masinloc. This is also a violation of the international law na nag-create ng hazard sa navigation, no? Ng mga bangka or barko na dadaan dito. That would endanger ng buhay ng mga Pilipino or ng kahit ano pang lahi, no, ng mga isda dito. Pangalawang dahilan is of course, no, we have to make sure ang ating mga pangingisdang Pilipino, ang kanilang pangingisda ay hindi mahaharang ng mga ng People's Republic of China kung kaya't nilagyan nila ito ng floating barrier. Tinig po ni Commodore J. Tariela po yan, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Nauna rito sinabi ni National Security Council na malino na paglabag sa 2016 arbitral ruling ang paglalagay ng China ng floating barriers sa Baho de Masinloc. Maliwanag na maliwanag po yung 2016 arbitral ruling kung saan itong Baho de Masinloc or tinatawag na Panatag Shoal or internationally as Scarborough Shoal ay may karapatan ng ating mga mangingisdang makapagpangisda dyan. May karapatan ng ating bansa na tanggalin yung inilagay ng Chinese Coast Guard. Pero hindi na raw gano'ng karami ang napapangisdaan Pangisda dyan. doon? Oo, kasi binasak na pa rin mga bahura natin dyan. Tinig po ni, binalahura na. Tinig po ni Undersecretary Jonathan Malaya, Assistant Director General, National Security Council.
Ididepensa ng China ang paglalagay ng floating barrier sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Iginiit ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin ang kanilang hakbang ay bunsod ng panghimasok umano ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Wangyan Dao o sa Scarborough Shoal na wala umanong pahintulot ng China. Kailanman ay teritoryo umano ng China ang Scarborough Shoal at may sovereign rights at jurisdiction sila sa katubigan nito. Ayon kay Wang, ginawa lang ng China Coast Guard ang nararapat para harangin at paalisin papalayo ang barko ng Pilipinas. Naging profesional at hindi umano labis ang hakbang na ginawa ng China Coast Guard. Iniimbestigahan na ng pamahalaan ang pagtatambak ng mga patay at durog na coral sa Sandy Cay 2 na malapit sa Pag-asa Island. Ayon kay Undersecretary Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council, inaalam na nila kung sino ang nasa likod nito. Para masiguro natin yung ating magiging hakbang, the first thing we must do is due diligence. Mag-imbestiga po tayo at alamin natin kung ano pa talaga yung circumstances na nangyari. Ang tinig ni Undersecretary Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council. Sinabi naman ng maritime law expert na si Professor J. Batungbakal na may nakaumbok na noong mga patay na coral sa Sandy Cay 2 nang puntahan nila ito noong 2021. It's weird na angat siya, no? About what? 2 to 4 feet siguro above the waterline. Pero ano naman kasi, it's also possible na natural siya. Ang question nga is saan nagagaling yung mga crushed coral na yon, no? Kasi that seems, assuming it's natural, that indicates na parang merong Basag sa ilalim. widespread na parang loss ng coral sa area at naanod na doon. Ang tinig ng maritime law expert na si Professor J. Batungbakal. Ganito ka-agresibo ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard sa pagtataboy sa mga mangingisdang Pinoy na gustong pumasok sa loob ng Baho de Masinloc na tinatawag din nating Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Ang mangingisdang Pinoy na ito, lula ng isang maliit na bangka, nakikipagpatentero sa mababilis na rubber boats ng China na pumipigil sa kanya na makalapit sa bunganga ng bahura. May pagkakataong halos banggain siya. Ang gusto lang sana niya makapasok sa loob ng Baho de Masinloc para makapangisda habang nakabantay ang barkong BRP Dato Bangkao ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sinasabing napakayaman sa isda ang loob ng Baho de Masinloc. Hindi mo kayo natatakot? Tinatawa na ko lang sila. Pinasan ko lang sila eh. Dumating din sa lugar ang eroplano ng BFAR para umalalay at magmasid sa paglapit ng BRP Dato Bangkao sa bahura. At sa gitna ng tensyon, dumating ang mothership ng mga mangingisdang Pinoy at pumagitna sa China Coast Guard at BRP Dato Bangkao. Ginagawa raw nila ito para lituhin ang China Coast Guard sa pangaharas. Kaya nakalusot ang BFAR at nakaangkla, 3 metro lang ang layo sa labas ng baho. Ilang oras lang, mabilis na nagdatingan ang mga mangingisda nang malamang dumating ang BFAR para mamigay ng ayuda. Sa kabuuan, 60,000 litro ng diesel ang naipamigay sa mga mangingisdang Pinoy. Malaking bagay para sa mga mangingisdang hirap na nga sa pagtataboy ng China Coast Guard, hirap pa sa taas ng presyo ng diesel. Katulad ng matumal ngayon dito, pwede namin marating yung halimbawa may mamonitor kami na magandang kain kahit pa sabihin abutin ng 100 miles, 200 miles, mapupuntahan pa namin kasi nga may ayunan dumating. Kaya malaking tulong sa amin talaga ito. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.